diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Sinasabing ang pagiging alagad ng dilim tulad ng manananggal ay namamana o naisasalin sa kaanak. Gayunman, kung ang magulang na kampon ng dilim ay nagsasabog ng lagim, magsasabog din kaya ang anak ng manananggal? May lalaking naglalakad sa talampas sa madilim na kalsada na walang bahayan. Bababa ako ng lipad. Kapag ganitong ilang araw na akong hindi nakakatikim ng laman loob ng tao, tumatalas ang mga mata ko sa dilim. At basta't nakakita ako ng tao, parang nakakita ako ng pagkasarap-sarap na pagkain. Ha? Manananggal? Tama ka, lalaki. Manananggal nga ako na lumilipad sa may ulunan mo. Kampon ng dilim akong aatake sa'yo ngayon. Chadorang, bakit niyo po isinara ang bintana nitong kwarto? Yun lang ang dahilan ng pagkatok at pagpasok ko rito sa kwarto mo, Romel. Mas maginhawa po pagbukas ang bintana. Mahangin. Gumamit ka na lamang ng electric fan. Dati naman po akong hindi nagsasara ng bintana kapag nagbabakasyon ako dito sa inyo. Abay noon yun. Nang binatilyo ka pa. Ano naman ang pagkakaiba ngayong binata na ako na nagbabakasyon ako rito sa inyo, Tiang? Ay, hindi mo alam. Dahil sa Maynila nakatira yung pamilya nyo. Bihira ka lang magbakasyon dito sa amin. Alin po bang hindi ko alam? Ay, sa ngayon ha. Napapabalita na rito sa aming probinsya na gumagala kung gabi ang isang manananggal. Manananggal po? Oo. Oh, bakit ka nagtawa? Ang pagkakaalam ko po sa manananggal yung taong kalahati lang ang katawan na may pakpak at lumilipad. Yun nga.
Hindi po totoo yun, Chang. Ay, naku, totoo yun dito sa lugar namin, Romel. Katunayan, ilang taga rito na nabiktima naman na nanggal. Natagpuan ng kanilang mga bangkay na wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob. Nako, ay, huwag kang umitingiti at umiling-iling, Romel. Basta sundin mo ang pag-iingat na sinasabi ko sa iyo para hindi ka mabiktima ng manananggal. Sulit na sulit ang paglabas ko ngayong gabi. Nagpakasawa na naman ako sa laman loob ng trabaho. Lalapag na ako sa balkonahe ng aming bahay. Susugpong na ako sa kalahati ng aking katawan. Nina? Isa kayong manananggal! Nina, huwag kang umiyak. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ko akalain. Oo, anak. Totoong nakita mo rito sa ating balkonahe. Umuwi akong lumilipad na kakalahating pang itaas na katawan at sumugpong ako sa ibabang bahagi ng aking katawan bago unti-unting naglaho ang aking mga pakpak. Kayo pala? Kayo po pala ang napapabalitang manananggal na gumagala at nagsasabog ng lagiyom dito sa ating probinsya. Matagal na. Parehas kami ng iyong ina nung napubuhay pa siya. Sinamampalad nga lamang ang inay mo nung huli siyang nanbiktima na napatay siya ng asawa ng babaeng kanyang biniktima bago ko napatay ang lalaking yon. Hindi pala totoong na-aksidente si inay nung nakaraang taon. Hindi. Ipinaalam ko na sa iyong buong katotohanan. Tama lamang na nadiskubre mo ang tunay kong pagkatao. Dahil malapit ka nang sumapit sa iyong 18 taong kulang. Ang araw na gaya ko, ikaw rin ay magiging kampo ng dilim. Hindi po totoo yan, Tay. Totoo, Nina. Anak kita. Akong iyong ama. Sa ayaw at sa gusto mo, ang aking pagiging kampo ng dilim ay masasalin sa iyo, sa iyong pagkatao, sa pagtungtong mo sa iyong kaarawan. Hindi! Sa ayaw at sa gusto mo, magiging isa kang manananggal. Hindi! Hindi! Tricycle! Tricycle! Nina! Sa simbahan tayo, kuya. Pakibilisan mo lang, ha. Nagmamadali ako. Nina! Sandali lang! Sige na, kuya! Ano ba nangyayari sa babaeng yun? Nung tawagin ko naman napalinga. Pero, kahit nakita niyang papalapit ako, pinaalis pa rin niya yung tricycle. Di man lang ako pinansin. Edna? Kilala ba kita? Ikaw si Edna, hindi ba? Ako nga. Ako si Romel, yung pamangkin ni Chadorang na paminsan-minsan. Nagbabakasyon sa kanila. Ah, oo, natatandaan na kita. Nung huling nagbakasyon ka sa tiyahin mo, nakalaro ka pa nga namin ng taguan ng mga kaibigan ko eh. Pero matagal na yon, kaya nga halos hindi na kita nakilala. Teka, nakalaro ko rin ba yung nakita kong nilapitan mo kanina? Pero nakalis ka agad sa kanyang tricycle? Hindi, bagong lipat lang sila dito sa lugar namin eh. Mahigit 1 taon pa lang yung pamilya nila dito. Pero kaibigan ko siya, si Nina. Ha? Nina ang pangalan niya? Oo. Edna, pwede ba? Anong pwede ba? Pwede bang ipakilala mo ako kay Nina? Nina, maniwala ka. May gustong makipagkilala sa'yo. Kaya nga ako nagpunta dito sa inyo eh. Romel ang pangalan niya. Edna, ang problema kung pag-usapan natin habang wala rito sa amin ng itay ko.
ang mabigat na problema ko. Bakit? Ano bang... Kaibigan kita. Kaya ipagtatapat ko sa'yo lahat. Kaya ako nagpunta sa simbahan kanina. Oh, Kaya nagdasal ako. Ayoko mangyari sa akin ang ipinalam sa akin ng itay ko. bakit? Edna, ayoko. Ayoko maging isang manananggal. Chang, nabilaukan po yata kayo. Hindi, Romel. Ayaw niyo na pong kumain? Bakit po? Oh, ano bakit po? Dahil doon sa sinabi mo, May nakakagulat po ba sa sinabi ko? di ba tinapat mo ko? Kaya tatapatin din kita. Ho? Kilala ko yung babaeng kalugar ko na sinasabi mong gusto mong makilala at ligawan. Kilala niyo po si Nina? Oo. Kaya hindi ako papayag sa gusto mo. Chang, bakit naman po hindi kayo pumapayag na makilala ko si Nina at manligaw ako sa kanya? Maganda naman po siya. Mas maganda pa kaysa sa mga kaibigan ko sa Maynila. Abay dahil doon sa balitang ang pamilya ni Nina ay may lahing manananggal. Totoo, Lolo Melio. Totoo sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo, isasama ko pa si Nina dito sa inyo para maniwala kayo. Di na kailangang isama mo pa dito sa akin ang kaibigan mo. Edna, Magsasabi po ba ako sa inyo ng hindi totoo? Apoy niyo ko. naniniwala naman ako sa iyo. Naniniwala rin po kayo sa pinagtapat sa akin ni Nina na yung pamilya niya may lahing manananggal? Oo, pero Pero ano po, Lolo Milyo? bilang albularyo, hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap mo. Kaya ka na pa rito. Oh, Wala akong magagawang tulong para sa kaibigan mo. ibig niyo po sabihin wala pong paraan? Hindi po may iwasan? Magkakatotoo po yung sinabi sa kaibigan ko ng tatay niya. Na pagsapit po ni Nina sa kanyang 18 taong gulang, magiging isa siyang manananggal. Romel, malalim na ang gabi. Narito ko pa sa harap ng bahay. Tiyadorang, nagpapaantok lang po ako. May problema ka ba? Wala po. Oh, ikaw na rin ang nagsabi na kapag may gumugulo sa isip mo, naninigarilyo ka. Chang, kung hindi po ako naniniwala sa manananggal, lalong hindi po ako naniniwala na ang pamilya ni Nina ay lahi ng kampo ng dilim. Hindi ka naniniwala sa akin na sarili mo tiyahin? Alam ko po nagmamalasakit kayo sa akin. Abay, dapat lang pagmalasakitan kita. Dahil ako ang sisisihin na nakatatandang kapatid ko na mama mo kapag may masamang nangyari sa iyo rito sa probinsya. Wala naman pong masamang mangyayari sa akin. Ay, kung hindi mo ipipilit ang gusto mo. Chang, pasensya na po. Romel, ano? Pero hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nakikilala si Nina. Emilio? Oh, Tomas, bakit parang nagulat ka nang makita mo ko, Emilio? hindi. May dapat ka bang ikagulat o ikatakot sa akin? Wala. Nagulat lang ako kasi ang akala ko... mo may masamang mangyayari na sa'yo pagkakita mo sa akin. Hindi. Gagaling kasi ako sa kabilang barangay. May ginamot ako roon na nakatuan ng nuno sa punso. At yun ang inaalala ko. Baka gantihan ako ng maligno dahil ginamot ko ang kanyang nakatuwaan. Emilio, basta't wala kang ginagawa ng ikagagalit ko sa'yo, wala kang dapat ikatakot. Tandaan mo yan, ha? Mao. Pero kapag kinalaban mo ko, masamang mangyayari sa'yo at sa mga kapamilya mo. Baba. Masama at malagim. Oh, Nina.
Bakit huminto ka sa paglalaba? Edna, nagkunwari lang ako na maglalaba dito sa tabing ilog para makausap ka. Oh, Dahil nasa bahay namin ang itay ko. ba? Hindi nga dapat marinig ng itay mo yung pag-uusap natin. Ano, nasunod mo ba yung pakiusap ko? Nakapunta ka ba sa lolo Milyo mo? Oo. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa problema mo. Ano, may magagawa ba siyang tulong sa akin? Ang lolo mong albularyo? Para hindi magkatotoo yung sinabi sa akin ng itay ko. Napagsapit ko sa aking 18 taong gulang magiging isa akong kampo ng dilim. Yun. Ang problema, Edna. Walang maitulong sa iyo si Lolo. Sa susunod na linggo na ang birthday ko, Edna. Oo nga. Kung walang may tutulong sa akin si Tata Milyo, hindi may iwasan. Sa ayaw at sa gusto ko, sa susunod na linggo, magiging isa ako manananggal. Manananggal! Hindi magkakatotoo ang kinakatakot mo, Nina. Romel? Narinig mo? Oo, Edna. Narinig kong kinakatakutan ni Nina. Narinig ko na siya ay magiging isang manananggal. Romel, Huwag kang mailang sa akin, Nina. Pinakiusapan ko si Edna na makausap ka ng sarili nandito sa tabing ilog para mawala ang pagkabahala mo, ang pagkatakot mo. pero hindi mo ako lubos na kilala. Gusto nga kitang makilala ng lubusan. Kaya nakiusap ako kay Edna na ipakilala ako sa'yo para matulungan kita. Wala kang maitutulong sa akin. Mayroon. Maging ang lolo ng kaibigan ko na isang magaling na albularyo. Walang maitulong sa akin. Wala ka namang dapat na ikatakot dahil hindi totoo ang manananggal. Totoo yun. Maniwala ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo. Dahil ako mismo nakakita sa pagiging kampo ng dilim ng aking ama. Nina, huwag kang matakot. Totoo mang may lahi ang pamilya nyo na mga kampo ng dilim. Tutulungan kita. Lahat gagawin ko para hindi mangyari ang kinakatakutan mo. Para hindi ka maging isang manananggal. Ina, sino yung lalaki kausap mo kanina sa tabing ilog? Lalaki po? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ako mismo nakakita sa inyo habang nagpapaligo ako ng kalabaw sa di kalayuan sa inyo. Hindi na nga lang ako lumapit sa inyo dahil nakita kong lumayo na sa yung lalaking yun. Si Romel po yun, itay. Hindi pamilyar sa akin ang mukha niya. Taga Maynila po siya na nagbabakasyon lang dito sa probinsya. Bakit kausap ka niya? Ipinakilala po siya sa akin ng kaibigan kong si Edna. Huwag ka na uling makikipag-usap sa lalaking yun, ha? Itay? Kahit kaninong lalaki, huwag kang makikipagmabutihan. Huwag na huwag, ha? Kung ayaw mong matikman ang galit ko. Magandang hapon po. Anong kailangan mo? Pasensya na po kung naabala kong paggapas nyo ng mga damo. Sagutin mo tanong ko. Bakit narito ka sa kaingin ko? May itatanong lang po sana ako sa inyo. Kasi may naging kakilala at kaibigan po ako na nagsabing sa lugar na ito siya nakatira. Baka kilala niyo po siya. Sinong tinutukoy mo? Si Nina? Opo, kilala niyo? Anak ko siya. Kayo po walang kanyang ama. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Hindi ako interesadong makilala ka. Kaya huwag mong iabot sa akin ang kamay mo. Sige na, umalis ka na. Dadalaw po sana ako kay Nina. Hindi ko pinapayagan ng anak ko na magpadalaw sa kahit na sinong lalaki. Kaya umalis ka na kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Layas.
Nina, bakit tumigil ka na sa paghapunan? Itay, Huwag mo sabihing busog ka na dahil bago mo palang nagagalaw ang pagkain mo. Nasabi ko lang sa'yo na may lalaking gustong dumalaw sa'yo kanina na hindi ko pinayagan, natigilan ka na. kasi po... Kasi baka ang lalaking tinutukoy ko ay yung nakita kong kausap mo noong 1 linggo sa tabing ilog. Nasabi nga po niya na gusto niyang dumalaw sa akin. Bakit siya dadalaw sa'yo? Kasi nabanggit po sa kanya ni Edna na... Na ngayon ang kaarawan mo? Opo. Lalong walang dapat dumalaw sa'yo dahil kaarawan mo na. Itay, Alam mo kung bakit. baka hindi po magkatotoo yun, Tay. Hindi maaaring hindi magkatotoo ang nakatakda. Sabi ko nga sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, pagsapit ng iyong 18 taong kaarawan, magiging isa kang kampo ng dilim. Kung ayaw mo nang magkapunan, uminom ka na. Wala nga po kung ganong kumain. Sige na. Ayan, at magpahinga ka na. Tay, Bakit bigla mong hinawakan ang noo mo? bigla pong umikot ang tingin ko. Nahihilo po. Nagdidilim ang paligid. Hindi maiiwasan ang nakatakdaan nila. Sa ayaw at sa gusto mo, gaya ko, magiging isa kang kampo ng dilim. Isang manananggal. Ano ba naman itong si Minyong? Sabi ko, wag na siyang mag-overtime sa trabaho. Dahil natatakot ako mapag-isa sa bahay. Dahil nga, may napapabalitang manananggal na gumagala at nagsasabog ng lagims dito sa aming probinsya. Sukot pa namang nag-overtime pa rin siya ngayong gabi. Dahil hindi daw niya napahindihan ang pakiusap ng kanyang boss. Ngayon tuloy, hindi ako makatulog. Kahit malalim ng gabi. Ay nako, makainom na nga muna ng tubig. Baka sakaling kapag nakainom ako, makatulog na ako. Ay! Ano yun? Ano yun lumilipad sa labas ng bintana ng kwarto? Oh! May pulsang nagbubukas ng bintana. Kalahating katawan ng tao na may pakpak. Manananggal! Ay! Aatakihin ako ng manananggal! Ah! Kung hindi sana tumutol ang itay ni Nina, sana nadala ko na siya kanina sa kanila at nabigyan ko sana siya ng regalo sa araw ng kanyang kaarawan. Ano yung taas na bahagi ng katawan? At may pakpak? Manananggal? Totoo kung ganun na may manananggal sa probinsyang ito. Ayun, lumipad siya papalayo. Pupunta ako sa bahay ng pinanggalingan ng manananggal. Baka ang narinig kong babaeng sumigaw kanina ang biniktima ng manananggal. Dorang, kakilakilabot po ang bangkay ng babaeng na biktima ng manananggal. Wakwak po ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang mga lamang loob. Diyos kong bata ka. Bakit ka lumabas ng bahay kaninang nakatulog ako? Nagpahangin lang po ako sa labas kanina kasi hindi ako makatulog. Pero habang naglalakad-lakad po ako, nakarinig ako ng sigaw ng babae. At nakita ko nga po na may manananggal na lumabas sa bintana ng isang bahay. Kung saan nakita ko ang bangkay ng isang babae, nawakwak ang dibdib at wala mga lamang loob.
Mabuti hindi ka na biktima ng manananggal. Ngayon po ako naniniwala na totoong may kampo ng dilim sa probinsyang ito. Ay, uli-uli ha. Huwag ka lalabas ng bahay ng gabi. Chang, parang totoo po ang hinala ninyo na may lahi ng manananggal ng pamilya ni Nina. Ay, oo, malamang totoo yun. Dahil nag-umpisa lang magkaroon ng balitang may kampo ng dilim sa probinsyang ito nang mapalipat ang pamilya nila rito. Kung ganun, kailangan po ni Nina ang tulong. Pwede ba? Huwag ka na uli makikipag-usap sa babaeng yon. Chang, Ay, wag na wag, Romel, kung ayaw mong pauwi na kita sa Maynila. Itay! Itay! Nina, bakit? Bakit ka sumigaw? At parang takot na takot ka. Tay, nagising po ako na may bahid ng dugo ang mga kamay at bibig ko. Ha? Oh, naganap na. Ano pong naganap na? Maaaring hindi mo alam. Dahil may mga pagkakataon na ang kampo ng dilim ay hindi namamalayan na siya'y nambibiktima. Tay, huwag niyo pong sabihin na... Oo, Nina. Sa pagsapit mo ng 18 taong gulang, naganap na ang ayaw mong mangyari. Hindi mo alam dahil nahilo ka at nawala ng malay. Pero hindi mo na malayang naging isa kang ganap na manananggal. At nang biktima ka na, pumatay ka na ng tao. At lumamon ka na ng lamang loob ng tao. Nina! Teka lang, sandali lang, Nina. Edna! Ano ba? Kung kailan naman kita tinawag at papalapit ako sa'yo, tsaka ka naman hahangos papalayo. Edna, hindi ka na dapat lumalapit sa akin. Bakit naman hindi? Kaibigan kita. Magkaibigan tayo. Kaya babatiin kita sa kaarawan mo kahapon. Lumiyo ka na sa akin para hindi ka mapahama. Ano ka ba? Hindi kita maintindihan. Edna, nangyari na. Nangyari na ang kinatatakutan ko. Anong? May kabarangay tayong biniktima ng manananggal kagabi. Ha? Wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob niya. At ikaw ba? Ako yun. Ha? Sabi ng itay ko nahilo ako kagabi at nawala ng malay. Kaya hindi ko alam na naging manananggal ako. At nabiktima. Baka naman hindi totoo yun. Totoo. Naniniwala ako sa itay ko. Dahil nang magising ako, may bahid ng dugo sa mga kamay at bibig ko. Ano? Palatandaan, ako nga ang pumatay sa kabarangay nating nabiktima ng manananggal. Nina! Kaya Edna, huwag ka nilalapit sa akin. Huwag na! Para hindi ka mapabilang sa mga biktima ng manananggal. Hoy! Sandali, Nina! Sandali lang! Nina! Ay, Romel. Hindi ako kumporme doon sa gustong mangyari ni Nina. Naiintindihan kita, Edna. Ako man ang maging kaibigan ni Nina. Hindi rin ako lalayo sa kanya. Gaya ng gusto niyang mangyari. Kaya nga nung makasalubong kita, nabanggit ko sa iyo yung problema niya. Sa panahon ng kanyang pamumroblema, higit na kailangan niyang pagmamalasakit ng mga tunay na kaibigan. Salamat. Kaya ko, nagmamalasakit ka rin kay Nina. Edna, hindi ako naniniwala na siyang manananggal na ng biktima kagabi sa isang taga rito sa barangay. Ako rin, hindi. Kung totoo man na may lahing kampo ng dilim ang pamilya ni Nina, huwag natin siyang layuan. Tulungan natin siya. Pero paano, Romel? Paano natin matutulungan ang ating kaibigan? Paano? Chadorang, ano po kaya kung humingi ako ng tulong sa isang pare? Ay, sus! Yan ang huwag mong gagawin, Romel. Gusto ko pong matulungan si Nina. Huwag kang gumawa ng anumang hakbang na malamang maglagay sa iyong buhay sa panganib. Bakit naman po manganganib ang buhay ko? Abay, tingnan mo ha.
Matulungan mo man si Nina. Pwede po kasing may alam ang isang pare para mawala sa pagkatao ni Nina ang pagiging kampo ng dilim. Paano kung ikaw naman ang pagbuntunan ng galit ng kanyang ama? Hindi naman po siguro, Chang. Ay nako, Romel. Kaya walang sino man sa lugar na ito nangangas magduda ng harapan sa pamilya ni na Tomas. Dahil nga sa malaking takot sa kanya. Dahil walang kalaban-laban ng karaniwang tao sa isang kampo ng dilim. Gusto ko lang naman pong matulungan si Ay, Nina. wag mong ipilit ang gusto mo. Pag hindi, pauuwi na kita talaga sa Maynila. Chang. Ay, hindi na bali magalit ka sa akin. Huwag ka lang mabiktima naman na ng gal. Pero... Batang... Romel! 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 Chang, bakit parang nakakita kayo ng multo? May lumilipad sa itaas sa bahay natin. Ha? Manananggal! Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Romel, isara mo agad ang bintana nito bahay. Dali. Huwag po kayong matakot, Chang. Magkulong tayo rito sa bahay para hindi tayo mapasok na manananggal. Hindi po manananggal yung lumilipad sa itaas ng bahay. Uwak po yun. Uwak! Oo. Uwak! Oh, ayun. Lumipad na papalayo. Ay, oh, Diyos ko. Salamat po. Uwak lang pala yun. Huwag po kasi kayo matakot kaagad, Chang. Baka dahil po sa takot nyo. Baka kung anong mangyari sa inyo. Ay, Lolo Emilio, ano po? Kawan ka ng Diyos, Edna. Kumusta kayo ng pamilya mo dito? Mabuti naman po. Ay, halika, pasok po kayo. Hindi na. Dumaan lang ako dito sa inyo dahil may ginamot ako malapit dito sa bahay nyo. Kinumusta ko lang kayo. Ngayong malaman kong mabuting kalagayan nyo, hindi na ako magtatagal. Ingat po kayo sa pag-uwi. Kayo ng pamilya mo ang mag-ingat. Ho, Lolo? Basta ko, gagawin ko ang lahat para maging ligtas ang buong angkan natin sa manananggal. Hindi dapat malaman ni Chadorang at ng kanyang pamilya na lumabas ako ng bahay ngayong gabi. Desidido na ako. Hindi ako babalik sa Maynila nang hindi ko natutulungan si Nina. Dito ko dadaan sa sagingan para madali ako makarating sa kanila. Hindi alam ni Chadorang na habang nasa palengke siya, nagpunta ako sa simbahan kanina at humingi ako sa pari ng bintitadong tubig, ang holy water, na baka sakaling makatulong kay Nina. May lumilipad sa itaas ng puno. Manananggal! Kanina ko pa inaabangan ang paglabas mo ng bahay, lalaki. Manananggal! Hindi ako natatakot sa'yo! Wala kang laban sa akin. Ito isang botelya ng bintitadong tubig. Mamamatay ka! Isasaboy ko sa'yo ito! Alika! Hindi mo ko mapipinsala. Hindi ka na ano sa bintitadong tubig? Sasakmalin kong dibdib mo. Lalamunin kong lamang loob mo. Papatayin kita. Bitiwan mo ako, manananggal! Hindi ko maliligtasan ang malagim mong kamatayan, lalaki. Kapag nanghina ka na sa pagsalangsata ko, may babaon ko ng aking mga pangil
pangil sa katawan mo. Mawawak ko ng dibdib mo. Malalaman ko ng lamang loob mo. Sige. Nanghihina na ako. Nararamdaman ko, nanghihina ka na, lalaki. Mamamatay ka na. Ipapaon ko ng mahaba at matatalas kong mga pangil sa dibdib mo. Manananggal! Huwag mong patayin si Romel! Nina! Huwag! Kapag pinatay mo si Romel, maaabutan ka ng mga barangay tanod na hiningan ko ng tulong. Mapapatay ka ng mga tanod, manananggal! Mga kasama! Ayaw ng manananggal! Ayun na sila! Tara, punta natin, dali! Ihanda natin ang mga siman na kawayan Oo! para mamatay Sige! po ng dilim. Sa dami ng mga parating na Dali niyo! Kapag natin ang atlong na mapatay yan! nila ako. Tatakas ako. Punta na tayo mga kasama! Nina! Salamat na dumating ka. Ligtas ka na, Romel! Kung hindi ka dumating at ang mga tanod, baka napatay ako ng manananggal. Totoo pala ang nabalitaan ko, Romel. Muntik ka nang napatay ng manananggal kagabi. Totoo, Edna. Kaya narito ako sa barangay hall. Gumawa ako ng salaysay sa muntik ng pagpatay sa akin ng manananggal kagabi. Mabuti nakatawag agad si Nina ng mga tanod. Yun nga ang isa ko pang labis na pinasasalamatan. Di siya nagdalawang isip na mailigtas ka. Kaya nga gusto kong gumandi ng utang na loob kay Nina. Mabait ang kaibigan ko na yun eh. Oo. At utang ko sa kanyang pangalawang buhay ko. Kaya tama lang na magmalasakit din tayo sa kanya. Kaya nga lalo akong gagawa ng paraan para matulungan ko siya. Pero meron lang ako isang tanong, Romel. Ano yun? Sino kaya yung manananggal na nagtangkang pumatay sa'yo? Itay, alam ko pong kayo ang nagtangkang pumatay kay Romel kagabi. Hindi ako magkakaila sa iyo, Nina. Kahit po naging kakilakilabot ang inyong anyo, naging maitim at mabalahibo ang mukha ninyo at itaas na bahagi ng inyong katawan at tinubuan kayo ng mahaba at matutulis na mga pangil at ng malalapad na mga pakpak. Kilala ko po kayo. Alam kong makikilala mo ko dahil minsan mo na akong nakita sa anyo kong kampo ng dilim. Bakit? Bakit po? Pati si Romel, bibiktimahin ninyo. Sa gaya nating kampo ng dilim, wala tayong sisinuhin. Malalaman mo rin yan, Nina. Dahil bukas makalawa, kapag nawala ka na naman sa iyong sarili, maaaring ikaw mismong bumiktima at pumatay kay Romel. Ikaw sa anyo mong manananggal. Chadorang, nakatiyempo po ako sa likod bahay ng isang buwig ng saging na pahinog na. Mabuti dumating ka na, Romel. Teka, bakit po kayo nag-iimpake ng mga damit ko? Naihanda ko na lahat ng mga damit mo. Tingnan mo kung may kulang pa sa bag mo, ha? Chang, pinahalis niyo na po ba ako? May nakapagsabi sa akin. Munti ka nang napahamak kagabi. Yun po ba? Kung hindi raw sa pagdating ni Nina at ang mga barangay tanod, malamang napatay ka na naman nananggal. Wala naman po kayo dapat na ipag-alala sa akin. Anong wala? Anong wala? Pinagbili na kita na huwag ka lalabas ng gabi. Huwag na huwag. Pero sinunod mo ba ako? Hindi. Basta naramdaman mong nahihimbing na kami ng pamilya ko, lumalabas ka ng bahay. Chang, Kaysa mapahama ka rito sa probinsya. Mabuti lang magbalik ka na sa Maynila. kung yan po ang gusto ninyo, sige po, susundin ko kayo. Babalik ako sa Maynila. Dorang, Ha? Narito ka pala sa harap ng bahay namin, Tomas. napadaan lang ako rito. At hindi sinasadyang narinig kong pag-uusap nyo ng pamangkin mong taga Maynila. Kilala
Alam mo na pala si Romel. Minsan ko na siyang nakausap nang tangkay niyang dumalaw sa anak kong si Nina na hindi ko naman pinayagan. Tomas, wala ka ng problema sa pamangking ko. Dapat. Dahil ayokong makipagmabutihan kahit kaninong lalaki ang aking anak. Pinababalik ko na si Romel sa Maynila. Wala nang biyahe ngayon papuntang Maynila. Bukas ng umaga nga raw siya uuwi sa kanila. Mabuti kung ganun. Tiyakin mong babalik na sa Maynila ang pamangkin mo, Dorang. Tomas, Kapag nagtagal siya rito sa probinsya, baka tuluyan na siyang mapahamak sa mga pangil ng manananggal. bukas ng umaga, Tomas. Bibiyahin na ang pamangking ko pa Maynila. O sige, asahan ko yan, Dorang. Mabuti. Hindi na mulayanin ng Mang Tomas at siya Dorang na narinig ko ang pag-uusap nila sa harap ng bahay. Yan. Isinara ko ng bintana. Naiintindihan kong pagkabahala at pag-aalala sa akin ni Chang kung gusto niyang magbalik ako sa Manila. Pero si Mang Tomas, hindi ko maintindihan kung bakit sa umpisa pa lamang mabigat ng dugo niya sa akin. Parang takot siyang mapalapit ako sa kanyang anak. Natatandaan ko pang kanyang sinabi sa akin. Hindi ko pinapayagan ang anak ko na magpadalaw sa kahit kaninong lalaki. Kaya umalis ka na kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Layas! Ipinagtabuyan akong parang hayop ni Mang Tomas sa takot niyang mapalapit ako sa kanyang anak. Pero hindi ako lalayo kay Nina. Hindi ako aalis dito sa probinsya hanggat hindi ko natutulungan ang babaeng sa una ko palang pagkakakita ay napamahal na sa akin. Itay! Gising ka pa pala, Nina. Itay! Bakit nag-anyo na naman akong manananggal? Bakit mo tinatanong? Dahil pag alis ko, palihim mo naman akong susundan para malaman mo kung sinong bibiktimahin ko. At kapag nalaman mong si Romel ang bibiktimahin ko, ililigtas mo na naman siya. Hihingi ka na naman ng tulong sa mga barangay tanod para hindi kumapatay ang lalaking napupusuan mo. Itay, hindi po. Hindi mo totoong napupusuan si Romel? Kaibigan lang po siya para sa akin. Lokohin mong sarili mo. Itay! Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka magmamalasakit ng gusto kay Romel. Hindi mo siya ililigtas kung wala kang pagtingin, kung wala kang pagmamahal sa kanya. Itay! Aminin mo, aminin mo, aminin mo. Lalo mo lang akong binigyan ng dahilan para siyang biktimahin ko, Nina. Kaya ngayon pa lang, asahan mo nang wawakwakin kong dibdib ni Romel at lalamunin kong lamang loob niya. Itay! Itay, huwag niyo pong biktimahin si Romel! Huwag niyo po siyang patayin, Itay! Huwag po! Romel, hindi ka dapat nagpilit pumasok dito sa bahay ko. Kahit pa kaibigan ka ng apo kong Siena at pamangking ka ng kabarangay kong si Dorang. Pasensya na po kayo, Tata Emilio. Pero naparito ako dahil may nakapagsabi sa akin na mahusay kayong albularyo. Wala akong may tutulong sa'yo. Hindi po ako naniniwala na hindi nyo alam kung paano mapupuksa ang isang kampo ng dilim. Umalis ka na, Romel. Tata Emilio, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan nyo ako. Kung hindi nyo po ako tutulungan, kung hindi nyo po ipapaalam sa akin ang mabisang panlaban sa kampo ng dilim, hindi po matatapos ang pagsabog ng lagim ng manananggal.
manananggal. Oo, Milyo. Manananggal. Kampo ng dilim akong nagwasak at pumasok sa bintana ng bahay mo para biktimahin ka. Bakit akong bibiktimahin mo? Hindi kita kinakalaban. Hindi ako gumagawa ng paraan para mapusa ka. Para hindi mo ako biktimahin 10 ng aking mga kamag-anak. Sinungaling! Ang totoong sinasabi ko sa iyo, Tomas. Hindi kita dinamay at ang kapamilya mo sa mga nauna kong biktima. Dahil inasahan ko na hindi mo ko kakalabanin. Pero nakita ko, pinapasok mo rito sa bahay mo si Romel. Nagpilit siyang pumasok at alamin kung anong mabisang panlaban sa kampo ng dilim. At tinuruan mo siya kung paano niya ako mapapatay. Hindi. Hindi mo ko malilinlang. Papatayin kita! Ito ko! Mamamatay ka na, Milyo. Sasakmalin ko na ng aking matatalas at mahabang mga pangilang katawan mo. No! Wawak-wakin ko ng dibdib mo. Lalamunin ko na ang lamang loob mo. Huwag, Tomas, huwag! Huwag! Itiwan mo si Tata Milyo! Manananggal! Tata Milyo, tumakbo na po kayo! Iligtas nyo na ang buhay nyo! Tumakas ka rin, Romel! Manananggal! Dudurugin ko ng kapirasong kain na itong bungo mo! Papatayin kita! Ano? Halika, Ay! Hindi mo ko Itiwan mo mapapatay. ang kahoy! Ipakikita ko sa iyo Gago mo sa akin ang kahoy! Parang ano bang binali mo ang kahoy? Ikaw ngayon ang bibiktimahin ko. Hindi! Hindi mo ako mapapatay! Hindi mo ako matatakasan. Hindi mo matatakasan ang iyong kamatayan. Kahit saan ka magsuot, Romel, susundan kita. Papatayin kita. Kailangan makalayo ako sa manananggal. Romel! Dito! Tata Milyo! Dito sa likod ng puno, dito tayo magtago. Huwag po tayong gumalaw. Oo, sorry. Tahimik na po tayo. No. Salamat. Hindi tayo lamang humahabol sa iyong manananggal. Pero baka lumipad siya pabalik dito sa paghahanap sa atin. Oh, hindi ko akalain na pati ako pagtatangka ang biktima, hindi Tomas. Si Mang Tomas po. Ang tatay ni Nina ang manananggal? Siya nga, Romel. Nalaman ko na yan sa bangunang pambibiktima pa lamang niya dito sa probinsya. Hindi ko kinalaban si Tomas dahil ayaw kong biktimahin niya ako at ang aking mga kamag-anak. Pero kahit hindi ko siya kinalaban, pinangka pa rin niya akong patayin. Kaya hindi ako nakatitiyak na makaliligtas din sa kanya ang aking mga kamag-anak. Kaya hindi na ako magkakaila sa iyo, Romel. Tata Milyo. Ipaalam ko na sa iyo ang mabisang pamuksa na manananggal. Romel, nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Papatayin kita. Papatayin kita. Matatagpuan rin kita, Romel. Mapapatay rin kita. Oh, Diyos ko. Kanina pa pabalik-balik sa itaas ng bahay namin ang manananggal. Mabuti na lang
Lumayo rin siya habang hinahanap ko si Romel. Saan kayang pamangking ko? Saan siya? Bakit wala rito sa bahay si Romel? Bakit hinahanap ng manananggal si Romel para patayin? Huwag mo na kayong lalabas ng bahay ng buong pamilya niyo ngayong gabi. Mabuti po, Lolo Emilio, natakasan niyo yung manananggal. Hindi niya ako napatayin ng atakihin niya ko. Dahil sa pagtulong sa akin ni Romel. Si Romel po? Oo. Pinagbilinan ko rin siyang mag-iingat na mabuti sa gagawin niya bago ako malaparito sa inyo. May gagawin po si Romel? Oo. Ipinalam ko sa kanyang mabisang pamuksa sa kampo ng dilim. Makikipaglaban po siya sa manananggal? Yan ang balak niya. Kaya pagdasal natin siya, Edna. Ay, sana nga po. Mapagtagumpayan ni Romel laban sa kampon ng dilim. At ipagdasal din natin si Nina. Ang kaibigan ko po? Oo. Bakit? Dahil nanganganib din ang buhay ni Nina sa mga kamay ng manananggal na si Tomas. Babalik na ako sa aking putol na katawan. Nina, matuwa ka. Magsaya ka. Bakit po ako magsasaya, Itay? Umuwi ako. Nagbalik ako sa anyo kong tao nang hindi ko napatay si Romel. Salamat po. At nagbagong isip niyo. Hindi nagbagong isip ko. Desidido pa rin akong mapatay ang lalaking alam kong natutuhan mong mahalin. Itay, nakikiusap po ako. Nagmamakaawa sa inyo. Huwag niyo na pong idamay si Romel sa mga naging biktima Huwag ninyo. mo kong turuan ng dapat kong gawin! Iwan niyo! Braso ko, Itay! Nasasaktan ako! Umuwi ako. Nagkatawang tao ako dahil hindi ako makapapayag na maunahan pa ako ng ibang lalaki sa'yo. Anong ibig niyo pong sabihin? Magiging akin ka. At magsasama tayo sa habang buhay. Itay! Hindi niyo alam ang sinasabi niyo! Hindi ako papayag na ibang lalaki pang makinabang sa matagal ko ng pagkupkop at pag-aalaga sa'yo. Magiging akin ka. Itay! Hindi. Magiging akin ka. Sa ayaw at sa gusto mo. Itay, wag! Anak niyo po ako! Hindi kita tunay na anak! Hindi niyo ako tunay na anak. Oh! Hindi kita kadugo. Ampong ka lamang namin ng asawa ko. Hindi kami magkaanak. Kaya inampun ka namin nung sanggol ka pa lamang. At pinapaniwala ka lamang naming tunay naming anak. Pinainom lamang kita ng pampatulog. Pinapaniwala lamang kita na magiging isa ka ring kampo ng dilim sa pagsapit mo sa iyong 18 taong kaarawan para hindi ka na lumayo sa akin at hindi na tayo magkahiwalay sa habang buhay. Hindi! Wala kang magagawa, Nina. Sa ayaw at sa gusto mo, angkinin kita. At magsasama tayo habang buhay. Sa habang buhay. Wag! Bitiwan niyo! Walang mangyayari sa pagbiglas mo. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka. Ano? Romel! Lumayo ka na rito, Nina. Ako nang bahala sa kampo ng dilim na to. Sige na! Mag-iingat ka, Romel! Oo! Tama lamang na dumating ka, Romel. Para tuluyan na kitang mapatay. Ngayon, Romel, ngayong nagsamanananggal na uli ako, wala ka ng kalaban-laban sa akin at titiyakin ko ang iyong malagim na kamatayan. Wawakwagin kong dibdib mo. Lalamunin ko ang lamang loob mo. Bago mo ako mapatay, manananggal! Ano yan? Anong laman ng sugat na yan? Asin!
Ibubuhos ko ang lahat ng asin na ito. Huwag! Sa ibabaw ng kalahati ng iyong katawan! Huwag! Huwag! Ibubuhos ko ng ganito! Magkasama na sina Edna at Nina na nagpunta sa simbahan, Romel, para magpasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Tata Emilio. Nailigtas ko po si Nina. Napatay ko si Mang Tomas dahil sa itinuro niyo sa akin na mabisang paraan ng pagpuksa sa isang manananggal. Naawa rin kasi ko kay Nina na sa unang pagkikita ko pa lamang naramdaman ko ng hindi tunay na anak ng kampo ng dilim na si Tomas at pinagbabalakan siya ng masama ng kanyang ama-amahan. Ngayong wala na po ang kampo ng dilim na nagasabog ng lagim dito sa probinsya. Wala na rin dapat ikabahala at ikatakot si Nina. Ang babaeng matagal ding naniwala na siya ay anak ng manananggal. Kung ang mga kampo ng dilim ay nakapagsasabog ng lagim, ang lagim ay nagkaganap rin maging sa mga kampo ng dilim.